Ang ikalawang video ukol sa mga OFW ay kung bakit nga ba silang pumili magtrabaho sa labas ng Pilipinas. Nais itong makipagkita ang dahilan at karanasan na magsasagot sa tanging tanong. Ang pangunahing dahilan kung bakit nagiging OFW ang ating mamamayan at para suportahan at iahon ang kanilang buhay mula sa kahirapan. Mula sa sangguniang Is Being an OFW, Overseas Filipinos Worth It? 2022, February 17, maliban sa dahilang pansarili at pampamilya, tumitibay nila ang halaga ng peso sa pamamagitan ng remittances para sa kanilang pamilya. Maraming OFW ay masipag, kaya ipinapakita nila ang husay ng Pilipinas sa buong mundo. Hindi lamang usaping salapi ang dahilan para magtrabaho sa ibang bansa. Meron ding bagong natutunan sa pamamagitan nito. Ang isang halimbawa ay maunawa ang iba't ibang kultura at katangian ng tao, IS Services, ND. Mukhang sinag at paghari ang buhay OFW, ngunit mayroong seryosong dahilan na lumalaban sa pagiging OFW. Minsan, kailangan ko nila ng oportunidad na magtrabaho sa mga bansa dahil wala nang ibang paraan para mamuhay. Ang isa pang dahilan ay kasi hindi gustong iwanin ang pamilya na walang isang magulang. Nakabata ito sa kahalagan ng pamilya sa kulturang Pinoy. Acosta et al. 2020. Ayon kay Rowando Esita Decilio, 2019, meron ding pinagdadaanan yung mga asawang nanatili sa Pilipinas para sumuporta sa pamilya. Ang pangunahing problema ay ang emosyong kakulangan dahil sa kanilang responsibilidad para sa lahat ng pangyayari sa bahay. Ang epekto nito ay bumabawas sa kanila ng pamumuhay ng pamilya. Ang pagkawala ng liwanag sa bahay ay nagdudulot ng maraming issue. Ang ilan nito ay napakatinding responsibilidad, kawalan ng kakayahan at paninisi sa sarili, at ang emosyong walang laman at buhay. Bilang pandagdag sa mga dahilan na pumili na magtrabaho sa labas ng Pilipinas, nais kong ibanggit ang impluwensyang ginagampanan ng pamilya at kaibigan sa pagkukumbinsi ng mga manggagawa na lumipat sa ibang bansa. Ayon sa 18 pahina ng isang pananaliksik nila Acosta et al. Noong 2020, ang isang malapit na relasyon sa pamilya ang naging pagganyak upang gawing prayoridad ang pagsuporta sa pamilya, gaya ng nabanggit kanina. Ipinaliwanag ng isang tumutugon na may sariling negosyo siya sa Pilipinas, ngunit lumipat pa rin siya sa Qatar para suportaan ang pag-aaral ng kanyang anak at ayusin ang kanilang sitwasyong pinansyal. Bukod pa sa pamilya, ang mga kapwa OFW na naging kaibigan ng mga lokal na manggagawa ang may impluensya rin sa desisyon. Ayon sa pananaliksik nila Peralta et al. Noong 2024, may mga tumutugon na nurse na lumipat kasama ang kanilang mga kaibigan sa UK dahil nagpaabot sila ng tulong kung sakaling nagkakaproblema sila sa paglipat. Kaya nakatutulong kung may kakilala ka ng migrante upang gayahin mo rin ang kanilang desisyon na lumipat. At panghuli na dahilan, tinatandaan din ng mga manggagawang nais maging OFW ang kasalukuyang estado ng Pilipinas bilang bansa. Iilan sa mga manggagawa ay naghihirap na mamuhay dahil hindi sapat ang aspetong politikal, sosyal at ekonomiya ng Pilipinas para alagaan ang lahat ng mamamayang nito. Ayon sa libro ni Tigno noong 2015, ang kahirapan, kawalan ng trabaho, at mga salungatan ay iilan sa mga halatang motibo kung bakit dumadami ang pag-aalis ng mga Pilipino. Nabanggit din ng libro nito na hindi bababa sa 8.5 milyong Pilipino ay namumuhay sa ibang bansa at umaabot ng bilyon ang mga ipinapadala na remittances na nagsisilbing 10% ng GDP ng bansa. Kaya nagkatutulong ang mga mas malawak at patas na oportunidad sa ibang bansa kung ikumpara sa mas mababa na kalidad ng oportunidad at pangkalahatang buhay sa Pilipinas. Maraming salamat sa panonood ng video na ito at sa susunod ay pag-usapan ang mga negatibong epekto
ukol sa mental health o mental illnesses.